Hello, good morning Philippines. Medyo late ang upload natin today. For today's video, gusto kong ipakita sa inyo ang isang part ng Amerika na hindi alam ng mga Pilipino or ng mga, hindi naman lahat ng Pilipino, ng mga ibang tao dito sa Pilipinas na ang iniisip nila kapag ang isang tao ay nasa Amerika. Akala nila pag pinupulot na yung pera, kaya ang nangyayari pag hindi naman lahat, hindi lahat. Ang nangyayari pag umuwi yung kamag-anak, alam mo yon, yung hingi dito, hingi doon, hindi nila alam na marami din ang mga kababayan natin na talagang nagdo-double job, triple job, para lang mapagawa ang kanilang bahay, mapag-aral ang kanilang mga kamag-anak na dito sa Pilipinas. At marami ang hindi nakakaalam na karamihan is talagang nagpupursige din ang mga kababayan nating mga Pilipino sa Amerika. At hindi lang po pinupulot ang pera. Kaya ang panawagan ko sa mga pinag-aaral ng mga OFW and at the same time mga taga-Amerika ang nagpapaaral sa inyo, mag-aral po kayong mabuti. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon na ibinibigay ng inyong mga kamag-anak para pag-aralin kayo. Most of the time, na kinakailangan mag-overtime ang mga Pilipino para may maipadala dito sa Pilipinas kasi may mga bills din na binabayaran po sa Amerika. Maraming bills ang binabayaran doon. At kung kayo ay pinag-aaral ng inyong tsuhin na nasa Amerika, is pangalagaan nyo to at mag-aral kayong mabuti kasi hindi po lahat pinupulot. May mga nag-comment sa aking previous videos na sabi na alam mo yung sabi ng isa mayaman siya sa Amerika at ayaw niya na nang umuwi ng Pilipinas. Ano ba ang dapat itawag sa klase ng bansang Pilipinas, mga ganun po ba. Bihira po yon na kaso na ganun na mayayaman ng mga Pilipino. Yes, marami, pero kung minsan kalimitan is ang mga nagpapaaral na mga Pilipino is yung mga nagsusumikap din kasi gusto nilang ayaw magaya sa kanila na magda-double shift, magda-double job ang kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas, kaya ginagawa nila ito ng paraan para makapag-aral. So ito, ang video ito is panawagan na hindi, ang Amerika po ay hindi lang pinupulot ang pera. Bihira po, may mga nag-comment na I'm a doctor, I have a wife na nurse. So isang doktor at isang nurse sa Amerika, yun, okay yung mga pamumuhay ng mga yun. Pero again, hindi po lahat. Let's say for example, meron akong katrabaho na isa siyang medical doctor po dito sa Pilipinas. Hindi po siya pumapasa as a medical doctor sa Amerika at binigyan siya ng lisensya as a registered nurse. But he is a medical doctor sa Pilipinas. So, again, the point here is that hindi dahil nasa Amerika is namumulot na po ng pera. Bibira po yung mga talagang maganda ang pamumuhay na talagang well off. Again, like I said, one example is my friend na isa siyang nurse supervisor. Ang asawa niya is a parang pharmacological scientist, something like that. And they make good money. So, yun, mga ganon, yes, they're well off. At, pero yung pag yung mga kamag-anak nyo, hindi naman po ganon, ipahalagahan natin yung mga pinapadala ng ating mga kamag-anak.
wag po yung nagiging, marami akong napansin while I've been here in the Philippines since November 4. So, November 4, December 4, 2 months na po ako dito. At sabi ko, paano na-afford ng mga Pilipino, regular Filipino, let's say for example dito po sa probinsya, ang kanilang basic salary is wala pang 500 pesos and mamamasahe pa sila to go to their work, kakain pa sila ng lunch. Alam mo yon, is buti kung hindi sila nagre-rent at wala silang mga binabayarang utilities. And then, but then imagine, yung 500 pesos na yun, i-minus mo yung pamasahe, i-minus mo yung lunch, na kahit pa magbaon ka ng lunch, bibilhin mo pa rin naman yun yung babaunin mo. So, magkano lang yung natitira. The only good thing is that, again, like I said, it's up for me. It's not stressful. Maraming mga nag-comment din about that, na stressful sa Pilipinas pag wala kang pera. Para sa akin po, depende. Again, like I said, as long as you live simply, you'll be fine in the Philippines. Kaya yun po, ito lang naman po ang purpose ng video na to. And I want to show you some part of Hawaii na dito sa Hawaii is considered a paradise. I've been there twice. Napakaganda ng Hawaii, napakalinis. Para kang nasa Pilipinas pero super linis, ganon. At saka pinapahalagahan nila doon ng mga kahoy, hindi sila basta-basta nagpuputol. Ang ganda-ganda ng Hawaii, kaya nagulat ako nung napapanood ko sa Hawaii 5.0 na meron pala doong community ng homeless na mga tao na walang mga matirhan. At hindi dahil sila, hindi lahat sila ay naging mga drug addicts, kaya nawalan ng bahay, nawalan ng trabaho. A lot of them are like that. However, nandun din yung mga native na mga Hawaiians na for some reason nawala ang kanilang mga properties and now they cannot afford to buy or mahal po kasi ang Hawaii. So, yung tinatanggap ng mga homeless na to na $500 something from the government is pinagkakasya nila yon para sa kanilang mga pagkain sa loob ng isang buwan. But they live in this community. May community po doon sa Hawaii na homeless po sila. So, you see that even a paradise place like Hawaii is marami pong mga homeless doon. Alam ko marami na namang magsasabi na mga tamad siguro sila. Hindi po natin pwedeng husgahan ang isang tao hanggat hindi natin ang ating paa ay nakalagay sa kanilang sapatos. Kaya be careful in judging. Hindi natin alam ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, pinagdaanan nila sa kanilang buhay. So, maraming salamat for watching. Please keep watching. Ito ay kinuha ko ito sa isang vlogger and I will going to ilalagay ko po under description para makikita nyo, para mapuntahan nyo yun, yung complete na video ng isang community ng mga homeless o ng mga walang tirahan po sa Hawaii. At hindi lang po ito sa Hawaii. Kaya lang ito lang po ang i-feature natin ngayong araw na to. Para magising-gising naman ang ibang mga Pilipino na akala nila pag nasa Amerika ka is namumulot ka ng pera. Panoorin niyo po. And again, thank you for watching. Thank you for liking. Thank you for sharing. Please comment below. At again, I respect everyone's opinion. We can learn from each other. Maraming salamat po. I think this took off flying. I didn't get on camera. I didn't think they could fly.
how's it? How's it? This, it just goes on, like, I mean, the only thing missing are addresses.